Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay-buhay ng mga kurakot sa gobyerno. Hindi para tularan, kundi magsilbing leksyon sa atin. Mapulutan ng aral ng paggawa mga kababayan ng kasamaan, pagmamalabis, may katapusan. Tingnan ninyo yung nangyari sa mga senador ni Digong. Natapos din yung kanilang pag-ari-ari sa Senado. Parang tinamaan ng kidlat mga kababayan si Chis Escudero. Pati si Marcoleta mga kababayan, na forthwith yung dalawa. Ay, hindi pala dalawa. Apat pala. Si Jingo Estrada, napalitan bilang Senate President Pro Tempore. Tinake over ni Ping Lacson mismo. Pati si Marcoleta, mga kababayan, tinake over din ni Ping Lacson yung Senate Blue Ribbon Committee. Si Joel Villanueva, tinake over din ni Mig Zubiri. So, amanos na po. Yan ang buhay mga kababayan. By the way, ngayong araw na to pala, i-update ko muna kayo sa Congress. Ongoing din yung investigation. Committee on Public Accounts, Public Works, and Good Government, Public Accountability. Present si Kwampo, si Vico Soto. Ayan, si Vico Soto. Present. Anyway, nagsisimula pa lang. Mamaya na lang natin ibigay sa inyo yung mga pinag-uusapan dyan at ma-discuss natin po, ma-analyze natin para mabigyan natin ng direksyon yung kwento. May tama natin yung narrative kasi ang daming mga propaganda po. Ito siya, si Vico Soto. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez is at the House of Representatives for the resumption of the Infra Committee's probe into anomalies in flood control projects. Ayan. Tapos dumating na rin si Vico Soto. So dito muna tayo mga kababayan sa nangyari kahapon. Ang daming nangyari kahapon sa Senado. Parang sinukluban ng langit at lupa yung mga Duterte Senators. Galit na galit yung mga Duterte Senators, pati mga DDS vloggers. Yan, sabi ni Bato de la Rosa, ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Sino bang pumalit? Di ba mga kasamahan mo rin na dati mong mga kaalyado noon? Di ba? Wala mang kinalaman sa leadership change. Yung Kongreso, walang power to influence the Senate leadership. At maging yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulong Bongbong busy sa kanyang trabaho nandun sa Cambodia. Alangan man nag-influensya yung ating Pangulo, siyempre yun ang duda ninyo. Hindi man natin maalis ang pagduda ninyo, kaya lang wala man kayong resibo. Kasi unang-una, yung mga sumama, yung 15 pumirma para palitan si Chis Escudero, dati ninyong mga kasama. Di ba? Ang ibig sabihin, may realization sa mga senador. Na-realize nila, nalata nila na yung Senado ginagamit sa politika. Lalo itong mga investigasyon na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya pati si Marcoleta tinanggal bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Malinaw doon sa mga pagtatanong. Sirang-sira na yung imahe ng Senado. Una doon sa impeachment trial, sana. Impeachment case. O diba, 19 kayo, 5 lang yung kumontra sa motion to archive ninyo. Pero ngayon, 15 yung bumoto para palitan ang liderato ng Senado. Ang ibig sabihin, yung mga dati ninyong kasama, may realization, sirang-sira na niya. Lalo't may mga senador na sabit dito sa mga issue ng flood control anomalies. Pero malinaw na yung mga senador, ginagamit yung Senate Blue Ribbon Committee para pagtakpan yung kanilang involvement. Malinaw dun sa pagtatanong ni Jingo Estrada na kasama nun ninyo ngayon sa minority. May mga senador niya na tumanggap, isa-isang tinanong. Pagkatapos yung sagot ng mga contractors, walaan niya.
Sabi ni Marcolita, safe ka na niya. You see? So alatado na whitewash. Selective, mga kababayan. Yung investigasyon na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee ng agenda, i-cover up yung mga kaalyado. O tanggal kayo ngayon. Tanggal si Marcolita. Siya siguro yung pinakamaiksi na senador na humawak bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So yan ang inabot ninyo. Pagkatapos, magrereklamo kang sasabihin mo ang corruption sa flood control project sa Congress. Pagkatapos yung tinanggal yung Senate President. Ang nagtanggal ng Senate President, kayo-kayo man lang, ano ang kapangyarihan ng mga congressmen? Alam namin ang pinatungkulan ninyo si Speaker Martin Romualdez na doon nga po sa testimony ni Diskaya kung paano nabanggit daw mga kababayan yung pangalan ni Martin Romualdez na pag-usapan pala sa inuman man lang. Pinag-usapan na niya sa pag nagiinuman kami, sabi ni Diskaya, you see, malinaw na name dropping po. Kaya sabi po ni Ping Lacson, bagong chairman ng committee, Blue Ribbon Committee, yung mga ibinulgar ng mag-asawang Diskaya na mga pangalan ng mga congressmen. Dapat niya may resibo. Hindi yung statement lang niya, may resibo. Ipakita niya yung ledger, ipakita niya yung money trail. Tama po? Para kung sabi talaga yung mga congressmen tumanggap ang SOP ng komisyon dito po sa mga anomalous flood control projects, talagang dapat na makasuhan at makulong. Yan ang objective ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan o. Sabi dito sa report ng Abante News, hindi umano dapat basta-bastang hatulan at sampa ng kaso ang mga sangkot na individual sa listahan ng mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya. Binigyan ito ng bagong talaga na Senate President pro tempore, Ping Lacson, sa interview ng mainstream media. Ayon kay Lacson, na pamumunuan na rin ang Senate Blue Ribbon Committee, kapalit ni Senator Rodante Marcoleta, pag-aaralan niya ang mga nagdaang pagdinig ng committee kaugnay ng investigasyon sa anomalya ng flood control projects. Kasi selective po sila. Doon pa lang sa timeline, may mali na po. Sabi ni Diskaya po, nagsimula silang tumanggap ng mga pumasok sa mga flood control projects 2016. Pero ang focus ng investigasyon nila mula 2022 to 2025 lang. Anong klaseng investigasyon yan? Di ba? Selective. Gusto nilang i-shield, mga kababayan, yung mga officials ng previous administration. Yan ang malinaw na intensyon ng investigasyon ng Senado. O ngayon, hindi na yan mangyayari sa pamumuno, mga kababayan, ni Tito Sen na Senate President and ni Ping Lacson as Chairman Committee ng Blue Ribbon. Lahat ito bobosisiin, mga kababayan. At si Ping Lacson, isang credible senator kasi consistent siya sa pakikipaglaban sa korupsyon. Yan ang records niya eh. Kasi sabi dito, sa tulong ng mga miyembro nito, inaasa naman niyang magkakaroon ng rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Kabilang anya rito ang mga kongresista at opisyal ng DPWH na isinawalat ng mag-asawang Diskaya noong Lunes, kahapon, September 8, ngunit kung mayroon lamang o manong matibay na ebidensya. Sabi ni Ping, kasi yung nangyayaring pagtuturo ng mag-asawa, hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Kailangan talaga may resibo. Marami nang katanungan parang selective. Hindi po pwede yun. At saka indiscriminate. Hindi pwedeng may diskriminasyon na kung sino lang yung gusto nilang ituro, yun ang ituturo at yung iba ililigtas. Hindi naman parehas yun, sabi po ni Ping Lacson. Sa Ping, mga kababayan, as head ng Blue Ribbon Committee, makakaasa tayo ng fair and just investigation dito sa mga sangkot. Hindi yung intensyon idiin yung mga kalaban nila at iligtas yung kanilang mga kaalyado. You just imagine, arap-arapan na panluloko yung ginagawa nila. Yung mga dapat tinatanong, hindi nila tinatanong. Nakafocus lang sila kay Diskaya. Pero si Lawrence Lubiano,
na taga Sorsogon nag-donate ng 30 million na election fund kay Chis Escudero, di man nila tinatanong. Di ba? Si Joel Villanueva, si Bongo, na may link sa mga contractors, inayaan lang nila na magpilato. Tanggal siya ngayon bilang majority leader. Si Mark Villar, na dating DPWH secretary, tahimik lang. Wala man lang magsabi, pwede daw. Pwede kaya, Senator Villar, maging resource person ka naman. Tinawin mo. Ano nangyari during your time? Wala man lang mag-attempt na ganun. You see, pagkatapos si Toby Chango, perceive nila na ito niya, magagamit natin ito kasi galit kay Speaker Martin. Kasi may ambisyon man na mag-speaker, hindi nangyari. Gamitin niya natin para idiin. So in-invite nila, nawala na yung tinatawag na interparliamentary courtesy. So pag Congress pala, pwedeng imbitahin sa Senado. Hindi importante yung interparliamentary courtesy pag congressman. At kaalyado nila. Mapapakinabangan nila sa galit pala si sa paggamit ng moro-moro. Si Alonto Adjong. Sarsuela na lang. Pero si Bato, ini-invite na magsalita doon sa Quadcom sa 19 Congress. Ayaw, kasi interparliamentary courtesy niya. Ganon sila. Ganon ka-defective yung kanilang pananaw sa buhay. Napakabayas, mga kababayan. Selective justice, pang sarili lang. So ginagamit nila yung institusyon sa pang sariling interes. Kaya yung speech ni Tito Sen, may patama po. Ginamitan pa ng bersikulo, mga kababayan ni Tito Sen. Ito, pakinggan natin yung statement, mga kababayan ni Tito Sen. Thank you, Mr. President. Philippians chapter 2, verses 3 to 4, quote, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others." O diba? Sa introduction pa lang, mga kababayan, na may Bible reading, mga kababayan, durog agad. Sa Tagalog, mga kababayan, ito yung sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, "Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ito rin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili." Di ba, mga kababayan? Di ba? Malinaw na patama sa mga mayayabang. Napakayayabang sa Senado na ang mga ginagawa, mga kababayan, lahat pang sarili, pang sariling interes. Ito ang exact description, mga kababayan, ng mga Duterte senators. Proud na proud sila na tawaging Duterte senators habang sumusweldo sa ating taxes. Napakawalang iya. Imagine, sinisweldohan ka ng mga mamamayang Pilipino, tapos interest ni Sara, interest ng mga Duterte ang pinaglalaban ninyo. Kaya tama itong quotation na binasa, mga kababayan, ni Tito Sen kahapon po. Mr. President, I am deeply humbled and sincerely grateful to the Almighty Father, also to the Senate President Francis Chis Escudero, who administered my oath today, and to you, my esteemed colleagues, who reposed your trust and confidence in me and in my capability to again lead this august chamber at this crucial and challenging time. Talagang tama yung lagi nating kino-quote, mga kababayan, sa Bible. He who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself
shall be humbled. At tingnan ninyo si Tito Sen. Hindi siya mayabang. Pag magsalita po, wala kang makikitang yabang sa kanyang mga pananalita. Yung tama lang. O tingnan ninyo. Siya po ang longest serving senator. Elected 5 times. Yan o. Senate President Soto, longest serving senator in history, elected 5 times. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. In 2018, the Senate, when I was Senate President, only stood in its ground, opposing the unconstitutional realignments made in the 2019 budget. The Bicameral Conference Committee report was ratified. These realignments amounting to 75 billion pesos were vetoed by then President Duterte in accordance to the Senate's appeal and findings. Also, the funding of the free tertiary education, which triggered the law of Senator Bam Aquino and the others, is the result of the strict scrutiny of the budget by Senator Pampilo Lacson, where he found some floating budget amounting to 8.3 billion pesos in 2017. Mr. President, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. You have gifted me with the honor of being your Senate President the second time around. To reiterate my statement from my previous election, I did not become your superior. I am simply a presider of your session. I am your listener, your advisor, if you so desire, your enabler for anything within my power to do so. I am primus inter pares, or first among equals, but among equals. In 1 Peter chapter 5, verses 2 and 3, and I quote, "Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but by being examples of the flock." End of quote. So as I said before, Magandang I will do ehemplo, everything hindi in my tulad ni capacity si to Escudero. ensure Hindi that magandang this Senate ehemplo will kahit remain kababayan ko. cooperative, but independent, balanced, transparent, and sincere. Thus, I am guided by Proverbs 3. In everything you do, put God first, Correct. and He will direct you and crown your efforts with success. Allow me to also thank my family, especially my wife Helen, for her unconditional love and unwavering support. Dala ko po ang aral mula sa aking mga magulang at mga ninuno na nauna rito magsilbi sa bayan dito sa Senado. Maraming salamat sa Panginoon Diyos at dasal ko ang patuloy niyang proteksyon at gabay sa ating institusyon at sa ating bansa. Thank you very much, Mr. President, my esteemed colleagues. Thank you. So with Tito Sen bilang Senate President, mababalik na po ang tiwala uli ng mga mamamayang Filipino sa Senado na nawala yung trust. Bumagsak po.
yung trust rating ng Senado, nilampasan pa ng Congress. You see? Dahil sa kagagawan po ng aming kababayan na si Chis Escudero, sumama ang tingin ng ating mga mamamayang Filipino sa Senado, the last bastion of democracy, naging tuta ng mga Duterte. You see? In words, ang daming sabit. At tayo'y natutuwa na pati si Joel Villanueva, mga kababayan, na laging nagko-quote ng bersikulo sa Bible na hindi man isinasabuhay, ay natanggal din, napalitan ni Ping Lacson o ni Mig Zubiri. Si Ping Lacson pala, pinalitan si Jinggoy, Senate President pro tempore, pagkatapos si Marcoleta as chairman committee ng Blue Ribbon. Si Risa Ontivero, sabi ni Tito Sen, nag-decline daw. Inoffer siguro sa kanya. Ontiveros declined Blue Ribbon chairmanship, sabi po ni Soto. Tinanong daw nila kung gusto ni Risa, pero nag-decline. She herself said no. So Senator Ping Lacson was eventually picked to replace Senator Rodante Marcoleta as Blue Ribbon chair, sabi po ni Tito Sen. So aside from Ontiveros pala, sina Kiko Pangilinan and Pia Cayetano were seriously considered for the post. Most of them, sabi niya, especially Risa, said Senator Lacson would definitely fit the bill, so to speak. Kasi si Lacson, may investigative prowess siya, background and experience to lead the Blue Ribbon. Tama po. Dating general, well-trained sa pag-imbestiga, mga kababayan, si Ping Lacson. At bilang general at naging PNP chief, siyempre, astig ang dating. Hindi mo pwedeng basta pwedeng banggain si Ping Lacson. Malawak ang network, mga kababayan, sa intelligence community and sa military ni Ping Lacson. Kaya kung may mga gusto magplano na tumbahin si Ping Lacson dahil sa mga anomalies na to involving billions of public funds, hindi titiklop sigurado si Ping Lacson. Napaka seryosong isyong ito, mga kababayan, sa flood control projects. Galit na galit yung mga DDS. Galit ako, sabi ni Banat Bay. Binuking ang mastermind, tapos tatanggalin si SP Escudero para maalis si Marcoleta. Yung mga kasama nila sa Senado yung tumanggal kay Escudero at saka kay Marcoleta. Dati niyang mga kasama sa majority. O ngayon, minority na sila. Bilog ang mundo eh. Di ba? Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. O ngayon, nasa ilalim na rin kayo. At malamang sa malamang, dire-diretso na ang paglubog hanggang 2028. Di ba? Iyakan kayo ngayon. Yan ang buhay eh. Bilog ang mundo. Huwag nakakasiguro. O noon, talon-talon kayo sa tuwa. Sinashelve yung impeachment complaint laban kay Sara. Malamang ma-revive agad. O diba? Para na ninyo kasing pag-ari yung Senado. Yung institusyon ng Senado, sinalaula na. Sinalaula na ninyo. O ngayon, na-realize na mga senador, hindi na niya ito tama. Damay-damay na to. Sinira na niya nitong mga Duterte senators. Tapos tayo, damay. Hindi maaari. O ngayon, siyam na lang sila doon, mga kababayan. O ito yung mga 15 senators. Pati nga yung si magkapatid na Villar, sumama na. Alam na kung ano ang intensyon nito para wag siguro maungkat yung involvement niya. Malamang hindi siya santuin ni Ping Lacson. Independent mag-isip yun. Walang pakiyaw kung sino masagasaan si Ping Lacson. Pero malamang yun ang intensyon ni Mark Villar. Pati ni Camille Villar. O ito yung mga Duterte senators na natira, mga kababayan, siyam sila. Kasama si Amy Marcos. O ngayon, si Engineer Bryce Hernandez, Erickson Hernandez, yung iniimbestigahan kahapon sa Senate Committee ni Marcoleta, nakiusap ngayon sa Congress. Pwede po ba wag nyo na akong ibalik sa Senate kasi may mga involved pong senador dito. Hindi ko alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Nakita na ninyo. Sabi natin, selective.
Mga kababayan, yung investigasyon ng Senado, sa pamumuno po ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee. Yan o, sabi dito sa report ng Impact Leadership. Bryce Hernandez requests not to return to the Senate amid housing hearing. Hernandez, former Assistant District Engineer of the DPWH in Bulacan, asked on Tuesday not to be sent back to the Senate, citing concerns about the senators involved. Earlier, Senate President Tito Soto granted the House of Representatives' request for Hernandez to attend the hearing. Hernandez had been cited in contempt by the Senate Blue Ribbon Committee during its hearing kahapon. Despite the contempt order, Senate leadership allowed Hernandez temporary appearance before the House in recognition of inter-parliamentary courtesy. Security arrangements for Hernandez were coordinated between the Senate Sergeant-at-Arms in the House counterpart. Soto clarified that Hernandez is required to return to Senate premises immediately after his attendance at the House proceedings. Anyway, hindi naman dapat siya matakot. Baka hindi pa siya informed na bago na ang Senate leadership, hindi na si Chis Escudero ang Senate President, hindi na rin si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee Chairman. O, di ba? Anyway, yan lang po mga kababayan. At least matitino na po ang leadership ng Senado ngayon. Baka bumalik yung tiwala ng mga tao. Tataas ang ratings uli ng Senado pag rinivive ni Tito Sen, mga kababayan, yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Kasi 85% sa ating mga mamamayang Filipino ang nagsabi gusto nila sumalang sa trial si Sara Duterte. So that's it mga kababayan. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating podcast, Life with Dan TM, click subscribe po ninyo. At ito ay atid sa inyo nitong napakagandang product nating binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gusto mag-try nito po, mag-message na lang kayo sa akin sa Facebook Messenger. Yung gusto na magnegosyo nito, magpa-orient kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Lagi nating tatandaan, sa buhay po, you become what you believe. Bye-bye!